gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Mal Francisco at ito ang TVNet Weekend Report. Ika-27 sa buwan ng Hunyo taong 2026. At sa ulo ng ating mga balita. Price freeze ipinatupad sa Puerto Galera matapos ideklarang state of calamity dahil sa kakulangan sa tubig. Mga katuwang sa turismo sa Calapan sumailalim sa Basic Life Support Training. At DA Mimaropa ginunita ang ika-128 anibersaryo ng pagkakatatag ng DA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, sa temang Create a Lasting Impact, tuloy ang paglilingkod ng Rotary Club of Downtown Calapan. Ito rin ang layuning nagsisilbing gabay ng mga bagong opisyales ng Rotary Club of Downtown Calapan. Sa katatapos lamang na 45th Induction and Turnover Ceremonies, ika-24 ng Hunyo, ang mga naging kaganapan sa ulat na ito. Sa temang Create Lasting Impact, tuloy ang paglilingkod ng Rotary Club of Downtown Calapan. Ito rin ang layunin nagsisilbing gabay ng mga bagong opisyalis ng RCDC sa katatapos lamang ng 45th Induction and Handover Ceremony sa ika-24 ng Hunyo. Formal nang ipinasa ni hardworking President Chessy Pine ang bell and gavel ng RCDC kay Service Impact Samuel Gayeta bilang bagong leader ng organisasyon. Pasasalamat na naging laman ang mensahe ni President Pine sa kanyang mga kasamahan na sumuporta at naging bahagi ng kanilang 1 taong matagumpay na paglilingkod sa pamayanan bilang mga Rotarian. As I stand before you tonight, closing my journey as hardworking President for Rotary Year 2025 to 2026, my heart overflows with gratitude and humility. This tour has been both memorable, remarkable, and challenging. Yet through it all, utmost praises and thanks to our gracious God, who guided every step, granting us strength in trials, joys in triumphs, and wisdom through timely counsel, especially when I needed it most. To our hardworking District Governor Jeremy S. Lo, whose generosity and warmth in dealing with us have been truly inspiring. Thank you for the guidance that kept our club aligned with your vision and the presidential message to RY 2025-2026, Unite for Good. Diyos mabalos sa inyong gabos. To our esteemed district officers who graciously accorded us with invaluable insights and timely advice, helping us prepare our reports and fulfill our obligations effectively and efficiently. Maraming salamat po. Your guidance has been instrumental in ensuring that our club remains steadfast in its mission of service, aligned with excellence, and true to the spirit of Rotary. My dear classmates, CMs, who directly or indirectly pushed and gave encouragement during our term, thank you so much. To the Rotary Club of Downtown Calapan dedicated officers, committed members, and even our generous benefactors who choose to remain unnamed, your full cooperation and unwavering commitment made this voyage truly a remarkable one. Each hand extended, each heart opened, and each act of service proved that we are united in our mission to change lives through service above self. Ang puso kong pinagkakalog sa ito at ipinapasa ng buong puso sapagkat alam ko na kayang-kaya mong gawin ito at walang any mental reservation. Sabi nga kanina, that God will help you. Ito na ang bell and gavel, papasok na sa'yo.
bisita, mga kasama, RCDC family, tinatanggap ko ang ibinigay na hamon ng ating presidente ngayong taong 2026-2027. Gabayan po tayo ng puong may kapal at sa paglilingkod ko po sa taong 2026-2027, inaalay ko po ang aking sarili kasama ang aking pamilya sa RCDC family. Pinangunahan mismo ni District Governor Eric Santos ang panunumpa ng bagong presidente, kung saan sinundan ito ng pagtatalaga ng mga bagong opisyalis pa ng RCDC. Samantala, ang bagong presidente naman ang siyang namahala sa panunumpa ng mga bagong miyembro. So, samahan niyo po ako sa aking task na ibinigay ng RCDC family, kasama po ang governor at mga district secretary. So, sa pagtatapos ko po, meron po lagi akong panalangin para po tayo magtuloy-tuloy sa ating gawain. Number 1 ko pong panalangin, huwag po tayong magkasakit. Dahil pag nagkasakit po tayo, ay hindi na magagampanan. Number 2 po ay, Lord, ang aming mga negosyo ay lalo mong pagpalain. Why? Ay pag hindi ka kumikita, ay hindi ka makapagbigay. Tama po ba? At ang panghuli po, lagi kong panalangin, Lord, ang aking may bahay, lagi niyo pong bigyan ng malawak na pangunawa kapag ako'y umuwi ng ating gabi. Dahil po sa Rotary meeting at fellowship. Naging gabi po sa inyong lahat. Ako po isang Gayeta. Kung ang hardworking ang pinaka-masaya, ang pinaka-excited naman sa hall na to, ramdam na ramdam natin si Service Impact Samuel Gayeta. Press, hindi ka lang excited, sobrang saya mo. Siguro, naalala mo ang unang instruction ko sa inyo. You have to enjoy your term. You have to enjoy your Rotary. You have to enjoy the district. You have to enjoy your club. You have to enjoy your classmates. Kanina, kitang-kita ko yun. Dahil nung sabi ko sa inyo, pag hindi nyo na-enjoy ang term nyo, I'm a failure as your governor. Pero dahil sa pinakita mong kasayahan, sa tingin ko, successful akong governor. Sabi ko nga, pagkatapos ng governor's visit, abay, tayo mag-induction na. Dahil nakita ko commitment. Commitment ng hindi ng presidente. Commitment ng lahat ng kanina. Nakita ko kanina doon. Commitment to serve the community. Commitment na mag-enjoy. Let's serve with fun. So, sa foundation na ginawa, napakagandang foundation ng ginawa ng IPP natin. At sa ganda ng plans and programs na present nyo during the governor's visit, naniniwala ko na sa tamang direction po kayo. Rotary Club of Downtown Calapan, together, we make legacy. Together, we create lasting impact. Together, we unite as one district. Magandang gabi po sa ating lahat. Bukod sa induction of new officers, kaalinsabay nito ang signing ng Sisterhood Club Agreement sa pagitan ng Rotary Club of Makati Bel Air at Rotary Club of Upper East Side ng Antipolo. Ayon kay Service Impact President Samuel Gayeta, inaasahan niya ang patuloy na pagkakaisa, malasakit sa komunidad at higit na paglilingkod ng mga miyembro sa mga nakalinya ng programa at proyekto ng Rotary Club of Downtown Calapan. Of the Rotary Club of Downtown Calapan, Rotary International District 3820, for Rotary year 2026-2027.
Bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng kaligtasan at kahandaan, nagsagawa ang pamahalaang lungsod ng Calapan ng Basic Life Support o BLS training para sa mga kasapi ng lokal na industriya ng turismo at hospitality sa panguna ng City Disaster Risk Reduction and Management Department o CDRRMD. Layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga lumahok sa tamang pagtugon sa mga insidenteng nangangailangan ng agarang lunas habang hinihintay ang pagdating ng mga profesional na tagapagligtas o medical responders. Bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng kaligtasan at kahandaan, nagsagawa ang pamahalaang lungsod ng Calapan ng Basic Life Support Training para sa mga kasapi ng lokal na industriya ng turismo at hospitality sa pangunguna ng City Disaster Risk Reduction and Management Department. Pinangunahan ni CDRRM Officer Dennis Escosora ang naturang pagsasanay sa pakikipagtulungan ng City Tourism, Culture and Arts Office sa pamumuno ni Christian Caon. Bilang tugon sa kahilingan ng Hospitality and Restaurant Association of Calapan sa pangunguna ni HROC President Lisa Acong. Layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga empleyado at frontliners mula sa mga hotel, resort, restaurant, accommodation establishments at iba pang tourism-related establishments sa tamang pagtugon sa mga insidenteng nangangailangan na agarang lunas habang hinihintay ang pagdating ng mga profesional na tagapagligtas o medical responders. Sa isinagawang pagsasanay, tinalakay at sinagawa ng mga kalahok ang mahalagang kasanayan sa cardiopulmonary resuscitation o CPR, wasang pagbibigay ng first aid, pagresponde sa mga kaso ng choking o pagkasamid at iba pang life-saving techniques na maaaring magligtas ng buhay sa oras ng sakuna o aksidente. Binigyan diin rin ang kahalagahan ng mabilis at wastong pagresponde sa tinatawag na golden minutes sa isang emergency situation upang mapataas ang posibilidad ng kaligtasan ng isang biktima. Ayon sa mga tagapagsanay, mahalaga magkaroon ng sapat na kaalaman sa basic life support ang mga manggagawa sa sektor ng turismo dahil sila ang ilan sa mga unang nakakaharap at nakatutulong sa mga bisita sa oras ng pangangailangan. Ang pagkakaroon ng mga bihasang frontliners ay nakatutulong hindi lamang sa pagprotekta sa buhay at kalusugan ng mga turista, kundi maging sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa mga establishmento at destinasyon sa lungsod. Bahagi rin ng programa na mas malawak na atikain na lokal na pamahalaan na isulong ang isang ligtas, handa at resilient na komunidad sa pamamagitan na patuloy na pagpapalawak ng disaster preparedness at emergency response capabilities sa iba't ibang sektor. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatiba, patuloy na pinatitibay ng pamahalaan ng Calapan ang kultura ng kahandaan at malasakit, kasabay ng pagsusulong ng dekalidad na serbisyo at ligtas na karanasan para sa mga residente at turisang bumibisita sa lungsod. Sir, ito po ay basic life support and standard first aid training para po sa mga staff po ng hotel and restaurant dito sa Calapan. Bali po, undergo sila ng 2 araw na basic life support, then 3 days po na standard first aid. Ito po, sila po yung mga gumaganap as safety officer ng ating mga restaurant. Kung saan po, isa din po ito sa requirement ng DOLE. Ito po sana ay hindi natin magamit dahil kung nagamit natin ito ay may masamang nangyari. At kung ito naman po tayo ay may alam sa training, hindi po dapat natin ito ipagdamot sa mga nangangailangan. At kumbaga, kailangan din po itong ituro sa mga kasama sa bahay para po ma-maintain po yung knowledge ng mga tao sa CPR at sa first aid po. Samantala, formal na kinilala ng pamahalang bayan ng Bungabong ang natatanging ambag ni Engineer Delfin C. Cuevas Jr., isang inventor at negosyanteng Mindoreño na nagbigay ng karangalan sa lalawigan sa pamamagitan ng kanyang makabagong teknolohiyang pang-agrikultura. Formal na kinilala ng pamahalaang bayan ng Bungabong ang natatanging ambag ni Engineer Delfin C. Cuevas Jr., isang inventor at negosyanteng Mindoreño na nagbigay karangalan sa lalawigan sa pamamagitan ng kanyang makabagong teknolohiyang pang-agrikultura. Sa bisa ng Resolution 138 Series of 2026, pinuri ng sangguniang bayan si Cuevas para sa kanyang mahalagang kontribusyon sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura, partikular sa paglikha at paglaganap ng palatak palay
rice seeder, isang makabagong kagamitang tumutulong upang mapataas ang produktibidad at kahusayan sa pagtatanim ng palay. Si Cuevas na nagtatag ng Farmwell Agricultural Machinery Manufacturing ay kinikilalang tagapagtaguyod ng mga inobasyong nakatuon sa kapakanan ng mga magsasaka. Ang kanyang imbensyon ay pinagsama ang mga prinsipyo ng direct seeding at manual transplanting na nagre-resulta sa mas maayos sa distribusyon ng binhi, pagbawas sa gastusin sa paggawa at ang mataas na kakayahan ng pananim na makayanan ng iba't ibang hamon sa kapaligiran. Dahil sa tagumpay na naturang teknolohiya, naipakalat na ito sa iba't ibang bahagi ng bansa at nakatanggap ng maraming pagkilala mula sa mga institusyon ng pamahalaan at sektor ng agham at teknolohiya. Kabilang sa mga parangal na natanggap ni Cuevas ang kauna-unahang Presidential Field Innovation Award. Kinilala rin sa resolusyon ng mahalagang suporta ng Department of Science and Technology Mimaropa at DOST Oriental Mindoro na nagbigay ng teknikal na gabay, nominasyon at iba pang kinakailangang suporta upang mapataas ang pambansang antas ang mga inobasyon ni Cuevas. Kasabay nito isinulong din ng Sangguniang Bayan ang paglikha ng isang ordinansang magtatatag ng Science, Technology and Innovation Committee sa lokal na pamahalaan. Layunin ng ordinansa magkaroon ng mas sistematikong suporta para sa lokal na inventor, mananaliksik at mga proyekto may kaugnayan sa agham at teknolohiya. Ayon sa mga opisyal ng bayan, ang pagkilala kay Cuevas at ang pagtatag ng STI Committee ay magkatuwang na hakbang upang mapaunlad ang kultura ng inobasyon sa Bungabong. Habang pinararangalan nito ang tagumpay ng isang lokal na inventor, nililika naman ito ang mekanismo upang masuportahan ang mga susunod pang makabagong ideya mula sa komunidad. Nagpahayag naman sina Mayor John Michael Malaluan at Vice Mayor Jason Barcelona ng kanilang suporta sa mga programa nagtataguyod ng agham, teknolohiya at inobasyon. Anila sa pagtulong ng DOST at iba pang mga katuwang na ehensya. Inaasahang mas mapapalawak pa ang mga oportunidad sa larangan ng digitalization, smart farming, e-commerce at intellectual property registration na makatutulong sa patuloy na pag-unlad ng bayan ng Bungabong at ng buong Oriental Mindoro. Sa ibang balita, naglungsad ang Pag-ibig Fund ng bagong Special Assistance for Financial Emergencies o SAFE Loan Program upang magkaloob ng abot-kayang tulong pinansyal ng hanggang 10,000 piso para sa mga kwalipikadong miyembro na dumaranas ng pagkagipit na sitwasyon dahil sa patuloy na epekto ng krisis sa Middle East. Naglunsad ang Pag-ibig Fund ng bagong Special Assistance for Financial Emergencies o SAFE Loan Program upang magkaloob ng abot-kayang tulong pinansyal ng hanggang 10,000 piso para sa mga kwalipikadong miyembro na dumaranas ng gipit na sitwasyon dahil sa patuloy na epekto ng krisis sa Middle East. Ang ayudang ito ay bahagi ng patuloy na suporta ng Pag-ibig Fund sa mga manggagawang Pilipino at ng kanilang mga pamilya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghatid ng mabilis at praktikal na saklolo sa mga mamamayan sa oras ng kagipitan. Ang SAFE Loan ay isang mabisang paraan ng ehensya upang magbigay ng konkretong tulong habang patuloy na ginagabayan ng pamahalaan ng mga pamilyang Pilipino na apektado ng mga kaganapan sa ibang bansa. Binigyan din rin ng ehensya na matapos tulungan ng mga direktang naapektuhang OFW, panahon naman ngayon upang palawakin ang suporta sa mga miyembrong naiwan sa Pilipinas. Ngunit nakararanas ang bigat sa mga pang-araw-araw na gastusin. Ang mga aplikasyon para sa programang ito ay tatanggapin ng ehensya hanggang September 8, 2026. Kami po ay malugod na binabalita po sa inyo na meron pong bagong loan ang Pag-ibig Fund. Ang tawag po namin dito ay SAFE Loan or Special Assistance for Financial Emergencies. So kaya po SAFE ang tawag po doon dahil ito po ang layunin nito ay tayo po ay matulungan sa krisis na dinadanas po natin dulot po ng gera sa Middle East. So ang layunin po nito ay maibsan po yung ating mga gastusin sa pamamagitan po ng loan na ito. Po sa mga requirements or documents na kailangan natin, ito po ay isang magandang oportunidad po sa ating mga members dahil hindi po natin kailangan po na magpasa ng payslip or proof of income
Di ba po, pag sa MPL or calamity loan, nire-require po tayo na magpasa po ng payslip or proof of income o yung pinipilapan po natin sa likod. Dito po sa safe loan, kailangan lang po nating i-state po yung ating net disposable income or pipilapan po natin dun sa form. Meron po akong hawak dito na example po ng application form para po sa safe loan. So makikita po natin dito nandito lang po yun, ililista lang po natin o isusulat po natin kung magkano po yung net disposable income po natin for 1 month. At maaari na tayo mag-loan. Ang karagdagan lang pong dokumento na kailangan po nating ipasa sa Pag-ibig Fund ay valid ID po o government valid ID na acceptable po sa Pag-ibig Fund po. Inaanyayahan po namin ang lahat ng mga active members ng Pag-ibig Fund na kayo po ay mag-file na. Abot na abot po kayo hanggang September 8. Pwede po kayong pumunta sa office dito sa Gaisano Mall. Ang ating pong filing ay pwedeng over the counter. Kagaya po ng sinabi ni attorney, magdala lang po kayo ng application form, valid ID. At kung meron kayong ATM Land Bank, pwede natin yung pasukan ng inyong proceeds. Kung wala naman, ay pwede naman namin kayong isyuhan dito sa Calapan office ng cash card or ng loyalty card plus. Ano po? At pwede rin tayo mag-file online. Ang kailangan lang natin sa online filing ay meron tayong loyalty card plus. Magbabalik po ang TVNet Weekend Report makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, otomatikong ipinatupad ang price freeze o pagpapatigil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bayan ng Puerto Galera kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity dahil sa nararanasang kakulangan ng supply ng tubig sa naturang munisipalidad. Automatikong ipinatupad ang price freeze o pagpapatigil ng pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin sa bayan ng Puerto Galera kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity dahil sa nararanasang kakulangan sa supply ng tubig. Batay sa Sangguniang Bayang Resolution No. 06-198-2026, idineklara ng lokal ng pamahalaan ng State of Calamity bunsod sa patuloy na water shortage na nakakaapekto sa mga kabahayan, negosyo, establishmentong panturismo at iba pang mahalagang serbisyo sa bayan. Ayon sa Department of Trade and Industry, alinsunod sa Section 6 ng Republic Act No. 7581 o ang Price Act na inamyendahan ng Republic Act No. 10623, ang mga presyo ng pangunahing bilihin ay mananatili sa kanilang umiiral na presyo bago ang deklarasyon ng State of Calamity.
Mananatili ang price freeze habang umiiral ang kondisyon na nagdudulot ng kalamidad ngunit hindi lalampas sa 60 araw. Kabilang sa mga produktong sakop ng price freeze sa ilalim ng jurisdiksyon ng DTI ang delatang isda at iba pang produktong dagat, gatas na evaporated, condensed at powdered milk, kape, laundry o detergent soap, kandila, tinapay gaya ng tasty at pandesal, iodized salt, instant noodles at bottled water. Nagbabala rin ang DTI laban sa mga negosyanteng lalabag sa umiiral na price freeze. Sa ilalim ng batas, maaaring maharap sa pagkakakulong ng 1 hanggang 10 taon ang sinumang mapatunayang lumabag. Bukod pa sa multang mula 5,000 pesos hanggang 1 million pesos o parehong parusa depende sa pagpapasya ng hukuman. Maaari rin silang mapatawan ng kaukulang administratibong kaparusahan. Bilang bahagi ng pagpapatupad ng batas, paigtingin ng DTI Mimaropa ang monitoring sa presyo at supply ng mga pangunahing bilihin upang matiyak na nasusunod ang price freeze at maiwasan ang pananamantala sa mga mamimili sa gitna ng umiiral na kakulangan sa tubig. Pinayuhan naman ng ehensya ang publiko na agad iulat anumang hindi makatarungang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin upang maprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili habang patuloy na hinaharap ng Puerto Galera ang epekto ng krisis sa supply ng tubig. Samantala, sabay-sabay na ipinagdiwang ng mga tanggapan ng Department of Agriculture Regional Field Office Mimaropa sa buong rehiyon ang ika-128 anibersaryo ng pagkakatatag ng Kagawaran ng Pagsasaka, ika-22 ng Hunyo. Iba't ibang aktibidad ang tampok sa selebrasyon kung saan sa Oriental Mindoro. Dinaluhan ng pagdiriwang ng mga kawani ng tanggapan, mga kinatawan ng lokal na pamahalaan, mga dating Agricultural Program Coordinating Officers at iba pa. Ang detalye sa balitang ito. Nakiisa ang Department of Agriculture Mimaropa sa paggunita ng ika-128 anibersaryo ng pagkakatatag ng Kagawaran ng Pagsasaka sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad na isinagawa noong ika-22 ng Hunyo. Sa pangunguna ni Regional Executive Director Attorney Christopher Arbanyas, matagumpay na idinaos ang selebrasyon sa iba't ibang tanggapan ng DA Mimaropa sa mga probinsya sa rehiyon. Sa Oriental Mindoro, pinangunahan ni Agricultural Program Coordinating Officer at bagong talagang DA Mimaropa Officer in Charge, Regional Technical Director for Operations, Ronald A. Digala, ang pagdiriwang sa Calapan City. Dinaluhan nito ng mga kawani ng Kagawaran, mga kinatawan ng lokal na pamahalaan, mga nagretirong Agricultural Program Coordinating Officers, at mga kinatawan ng iba't ibang ahensya. Isa sa mga tampok na pagdiriwang ang pagbubukas ng kadiwa ng Pangulo, kung saan ibinida ang iba't ibang produkto ng mga samahan ng mga magsasaka at mga young farmers sa probinsya. Inilon sa DRINA exhibit na nagbigay pugay sa kasaysayan ng DA at sa ambag ng mga nagdaan at kasalukuyang kawani nito sa rehiyon. Kasabay nito, naghati ng iba't ibang serbisyo ang mga ahensya gaya ng SSS, Pag-ibig Fund, PSA at PhilSys, PhilHealth, PRC, Red Cross at GSIS sa pamamagitan ng serbisyo caravan. Bilang pagkilala naman sa sipag, husay at dedikasyon ng mga kawani, ginawaran ng pagkilala ang mga natatanging empleyado ng tanggapan. Pinarangalan din ng mga katuwang na lokal na pamahalaan sa Oriental Mindoro. Ganon rin ang mga nagretirong APCO at opisyal bilang pasasalamat sa kanilang mahalagang ambag sa pagpapatupad ng mga programa ng Kagawaran at sa pagsusulong ng isang masagana at matatag na sektor ng agrikultura. Sa ngalan ng ating Regional Executive Director Atty. Banyas, ay talagang siya po yung nangunang bigyang suporta lahat ng mga offices para ipagmuni at kilalanin yung mga bawat natatanging mga empleyado sa larangan ng bawat implementasyon at mapagbigyan din ng pagkakataon pa iba para ma-push pa, para magpagandahin yung implementation. Sa temang kawani ng ahensya, kaagapay ng mga magsasaka at mangingisda tungo sa masaganang bagong Pilipinas. Muling binigyan diin ni Red Banyas na ang bawat kawani ay hindi lamang tagapaghatid ng serbisyo, kundi katuwang ng mga magsasaka at mangingisda sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at pangisdaan. Bilang mga public servant, hindi na po tayo regular na office clerk. Hindi naman po tayo regular na officers lang. Hindi po tayo regular na administrator o head ng office, kundi we are considered as partners in helping our farmers and future folks, particularly sa mga taga Mimaropa. Happy 128th anniversary, Department of
Mel Francisco nag-uulat para sa Department of Agriculture, Mimaropa. Samantala, pinangunahan ng Department of Agriculture Mimaropa ang pagdaraos ng oryentasyon sa bayan ng Gloria Oriental, Mindoro hinggil sa paglulunsad ng hybrid rice model farm ngayong panahon ng tag-ulan. Dinaluhan ang aktibidad ng 79 na piling mga magsasaka na mamamahala sa kabuuang 100 ektaryang lupain. Layunin nito na direktang solusyonan ang pangunahing suliranin sa pagsasaka tulad ng mababang ani at mataas na gasto sa produksyon. Narito ang report. Formal na sinimulan ng Department of Agriculture Mimaropa Rice Program ang pagpapatupad ng hybrid rice model farm ngayong panahon ng tag-ulan matapos ang sinagawang oryentasyon sa bayan ng Gloria Oriental, Mindoro para sa 79 na piling mga magsasaka na mamamahala ng kabuuang 100 ektaryang lupain. Layunin ng proyekto na direktang solusyonan ng mga pangunahing suliranin sa pagsasaka tulad ng mababang ani, mataas na gasto sa produksyon, kakulangan sa ugnayan sa merkado at mga panganib na dala ng pagbabago ng klima. Upang matiyak ang tagumpay, itinakda ng programa ang mataas na target na ani na 8 metric tons bawat ektarya ngayong tag-ulan at 10 metric tons naman para sa mga susunod na tag-araw. Upang maabot ang mga target na ito, bibigyan ng mga kalahok na magsasaka ng mga libreng hybrid seeds at iba pang mahalagang kagamitan sa produksyon. Bukod dito, kinakailangan nilang sumunod sa opisyal na package of technology na nagtuturo ng mga makabagong pamamaraan at climate-smart technologies mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa pag-aani. Kasabay nito, isa sa ilalim din ng proyekto sa mas mahigpit pang digital monitoring upang masiguro ang transparency sa bawat hakbang ng programa. Ang inisyatibong ito ay sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya sa ilalim ng prinsipyo ng convergence, cooperation and coordination o 3Cs na nakaayon sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Dumalo upang magpaabot ng suporta ang lokal na pamahalaan ng Gloria, kasama rin sa nakiisang kinatawan mula sa ATI para sa pagsasanay, PhilRice para sa teknolohiya, NFA para sa tulong sa bilihan ng ani, at PCIC para sa insurance ng pananim ng mga magsasaka. Sa pamamagitan ng ugnayang ito, inaasahang mapalalakas ang kita ng mga magsasaka at masisiguro ang sapat na supply ng pagkain sa komunidad. Mel Francisco nag-uulat para sa Department of Agriculture, Mimaropa. Iba pa mga balita sa aming pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learn about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max sa TV Network.
kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Inirekomenda ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC sa Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro ang pag-aproba sa pagbibigay ng mahigit 1 milyong halaga ng fuel at material assistance para sa bayan ng Puerto Galera na kasalukuyang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa matinding kakulangan sa supply ng tubig. Inirekomenda ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro ang pag-aproba sa pagbibigay ng mahigit 1 milyong halaga ng fuel at material assistance para sa bayan ng Puerto Galera na kasalukuyang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa matinding kakulangan sa supply ng tubig. Batay sa PDRRMC Resolution No. 03 Series of 2026 na inoprubahan nakaraang ika-19 ng Hunyo, hinihiling ng konseho na pahintulutan ang pamahalaang panlalawigan na maglaan ng tulong mula sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund Quick Response Fund upang masuportahan ang mga hakbang ng lokal na pamahalaan sa pagtugon sa lumalalang krisis sa tubig. Bukod dito, iminungkahi rin ang karagdagang buwan ng fuel assistance na 250,000 pesos habang nagpapatuloy ang kakulangan sa tubig at nananatiling epektibo ang deklarasyon ng State of Calamity batay sa patuloy na pagsusuri at verifikasyon ng sitwasyon. Matatandaan na idineklara ng Pamahalaang Bayan ng Puerto Galera ang State of Calamity sa pamamagitan ng Resolution No. 06-198-2026 na may petsang 15 ng Hunyo dahil sa patuloy na kakulangan ng supply ng tubig na nakakaapekto sa mga kabahayan, establishmentong pangnegosyo at panturismo, mga pampublikong institusyon at iba pang mahalagang serbisyo sa bayan. Sa liham ni Governor Yomelito Bons Dolor na ipinadala sa Sangguniang Panlalawigan, binigyan diin ng agarang pangangailangan para sa karagdagang suporta upang mapanatili ang water holding operations at iba pang emergency measures na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Puerto Galera. Naglabas din ng gobernador ng isang certificate of urgency upang mapabilis ang pag-aproba sa kahilingan na aniya ay kinakailangang aksyonan agad upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng tubig at iba pang pangunahing serbisyo sa mga apektadong komunidad. Inaasahang tatalakayin at pagdidesisyonan ng Sangguniang Panlalawigan na rekomendasyon ng PDRRMC upang agad na maipagkaloob ang kinakailangang tulong sa Puerto Galera habang patuloy na hinaharap ng bayan ang epekto ng nararanasang kakulangan sa supply ng tubig. Sa ibang balita, naitala ng Ormeco ang pagtaas ng kabuang electricity rate sa mahigit 18 piso kada kilowatt hour ngayong Hunyo 2026 mula sa 14.91 pesos per kilowatt hour noong Mayo. Ito ay katumbas ng 3.3730 per kilowatt hour na dagdag singil o 22.61% na pagtaas sa loob lamang ng isang billing period. Ang kabuang detalye sa report na ito. Naitala ng Ormeco ang pagtaas ng kabuang electricity rate sa mahigit na 18 pesos kada kilowatt per hour ngayong June 2026 mula sa 14.91 pesos kilowatt per hour nakaraang Mayo. Ito ay katumbas ng 3.37 pesos kada kilowatt per hour na dagdag singil o 22.61% na pagtaas sa loob lamang ng isang billing period. Ipinaliwanag ng kooperatiba na ang pangunahing dahilan ng pagmahal ng singil ay ang pagtaas ng generation cost na umaabot sa 508.15 million pesos ngayong June mula sa 376.64 million pesos sa karaang buwan. Katumbas ito ng halos 35% pagtaas sa gastos sa pagbili ng supply ng kuryente. Malaking salik din ang mas mataas na pagkuha ng kuryente mula sa mga emergency power providers. Mula sa mahigit na 5.33 million kilowatt per hour na karaang Mayo, umakyat ito sa higit na 8.32 million kilowatt per hour ngayong June o pagtaas na 56.09%. Dahil dito lumaki rin ang ambag ng emergency power sa kabuang power supply na lalawigan mula sa 14.05% tungo sa 20.59%.
Samantala, bumaba naman ang enerhiyang nagmumula sa renewable energy sources. Naitala ang pagbaba ng supply mula sa 8.64 million kilowatt per hour to 7.68 million kilowatt per hour, dahilan upang mas dumepende ang sistema sa mas mahal na pinagkukunan ng kuryente. Bagamat nagbigay ng konting ginhawa ang pagpapatupad ng bagong patakaran na nag-alis ng ilang buwis na ipinapataw tulad ng lifeline subsidy, hindi nito lubusang napigilan ang pagtaas ng kabuang singil sa kuryente. Ang pagtaas ng ito ng taripa ay umani naman ang negatibong pagtugon mula sa mga member consumers dahil anila sa patuloy pa ring nararanasan rotational brownout at emergency interruptions. Ayon pa sa komento ng maraming netizens, malaon ng problema ang serbisyo ng kuryente sa lalawigan at hanggang ngayon ay nananatili pa rin pasanin ng maraming Mindoreño. Samantala, matagumpay na isinagawa ng kampila ng mga mamimiling Pilipino Incorporated o KMAP ang ika-4 na KMAP Consumer Rights Awareness Run 2026 noong Hunyo 20, 2026 bilang bahagi ng patuloy nitong kampanya upang palawakin ang kaalaman ng publiko hinggil sa karapatan at responsibilidad ng mga mamimili. Balikan natin ang mga naging kaganapan sa balitang ito. Matagumpay na isingawa ng kampila ng mga mamimiling Pilipino Incorporated o KMAP ang ika-4 na KMAP Consumer Rights Awareness Run 2026 na kalang 20 ng Hunyo. Bilang bahagi na patuloy nitong kampanya upang palawakin ang kaalaman ng publiko hingga sa karapatan at responsibilidad ng mga mamimili. Ang mga kalahok na mula sa iba't ibang sektor na lipunan ang nakiisa sa naturang fan run na ginanap sa mga lansangang sakop ng Mindoro State University, patungo JP Rizal Street sa Calapan City. Tampok sa aktibidad ang kategoryang 3K, 5K at 7K na nilahukan ng mga mamamayan, estudyante, kawani ng pamahalaan at iba pang taga-suporta ng advokasya ng organisasyon. Bitbit ng programa ang temang Empower Consumers, Educate Communities, Run and Help Construct a Classroom for Indigenous Kids na naglalayong hindi lamang itaguyod ang kamalayan sa karapatan ng mga mamimili, kundi ang makatulong din sa pagtatayo ng silid-aralan para sa mga katutubong mag-aaral ng Oriental Mindoro. Ayon sa KMAP, bahagi ng nalikom mula sa aktibidad ay ilalaan sa mga programang pang-edukasyon at pang-komunidad ng organisasyon, kabilang mga inisyatibong tutugon sa kakulangan ng mga pasilidad sa pag-aaral ng mga pamayanang katutubo. Bukod sa fun run, nagsilbi rin ng aktibidad bilang plataforma upang higit na maipaabot sa publiko ang kahalagahan ng pagiging mapanuri at responsableng mamimili. Nagkaroon din ng mga talakayan at impormasyon hinggil sa consumer rights awareness at mga isyong may kinalaman sa mga mamimili at iba pang paglabag sa kanilang mga karapatan. Ang kampila ng mga mamimiling Pilipino Incorporated ay isang non-profit at non-political na samahan na nagsusulong ng kapakanan ng mga mamimiling Pilipino sa pamamagitan ng edukasyon, advokasya at pakikilahok sa mga programa naglalayong mapangalagaan ang interes ng publiko. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga opisyal ng organisasyon sa lahat na nakiisa at sumuporta sa programa na anilay nagbigay daan upang maisulong ang kamalayan sa karapatan ng mga mamimili habang nakatutulong sa mga komunidad na higit na nangangailangan ng suporta sa edukasyon. Ang KMAP ay ang kampilan ng mamimiling Pilipino. No? Ito ay isang NGO na nagsimula sa Laguna at sinimulan noong 2013. Nagkaroon ng launching noong 2024 at ginanap ito doon sa Oriental Mindoro National High School. At nagkaroon ulit ng fun run ngayon dito sa Mindoro State University para sa ganoon ay magkaroon ng awareness, yung para magkaroon ng kaalaman ang mga mamimili sa tamang batas o pamamaraan na dapat ay naiintindihan ng lahat nang hindi maabuso o magkaroon ng pang-aabuso ang mga nagninegosyo o bigyan ng hindi lamang kaalaman kundi pantay-pantay sa larangan ng mamimili at ng nagbebenta o pantay din sa larangan din ng batas. At ngayon, sana magtuloy-tuloy at magkaroon ng bahagi ang aming samahan sa komunidad, hindi lang dito sa Calapan, kundi siguro sa buong bansa na
sinasabi ko nga palagi, magkaroon ng tamang kalaman. Ang tamang kalaman ay ligtas, magliligtas. So, kung may tamang kalaman, ito ay magliligtas. Ililigtas tayo ng ating tamang kalaman. At maaari nyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin ang aming Facebook page, ang Newsline at Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Mal Francisco. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.